Nasaan ba tayo? Good morning mga kabsat. Ako po! Diyos ko Lord, naririnig mo si Maestro? Shout out sa mga kasama natin. Sir Tony, shout out. Good morning. Kamusta dyan sa Bulacan? Silvia Latorre, Carl Alejo, shout out mga kabsat. Kay Raos, Chayos, Rev na si Macwan, shout out sa'yo. Mark Bon Jovi, at saka sa lahat ng mga nandito. Nakapaho mga kakabsat, pasensya na wala tayong live stream kahapon or kagabi. Kasi nasa biyahe tayo mga kakabsat. But anyway, ito, isisingit ko to bago ako umalis dito sa lugar na to mga kabsat. No? Sabi ko na nga pa po, nakalimutan natin mag-live stream kagabi. No? Nag-busy tayo, busy-busyhan tayo mga kabsat. But anyway, pag-usapan natin ito, Diyos ko Lord. 2024-9-5. Ayan. Tapos ang problema pa, gusto ko na mag-live kanina mga kabsat. Ayaw lumabas yung camera tsaka yung mic. Nagpaturo pa ako sa kasama ko na magaling sa IT. Ayun. may na-click pa na ako. Ang nangyari, nag-reset lahat. Pati password po, tragis, nakalimutan ko pa kaya medyo natagalan. But anyway, ito, try nating tapusin ito, Mapsat. No? I-share lang natin. At then, shoutout sa mga kasama natin, sa mga bago pasok. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Loud and clear daw. Okay, here we go. Share na natin to. Lord Rudy. Walang iyakan, no? Lalo na sa impeachment kahapon. Diyos ko, Lord. Ako po, ang dami. Ito mga Kapsat, to. Pakita mo na natin to. Impeachment hearings, day 1. Vice President Sara Duterte and her lawyers were absent as House Committee on Justice started its impeachment hearing. She called the proceeding as fishing expedition. Ako, parang si din to. Si Rufus Rodriguez. Diyos ko Lord. Insisting her presence in the hearing was not required. Ano to? Duterte statement. Ito yung mga ang daming pinasubpina mga kabsat. Ito yung mga pinapasubpina ng House mga kabsat. No? Duterte SALN asset liabilities and network SALN. NBI findings in probe of Duterte's threat against President, First Lady and former Speaker. Documents related to confidential and intelligence funds and Office of the Vice President and the DepEd during Duterte's tenure as Secretary. Notification from the Philippine Statistics Authority. Identity of recipients ng tulad ni Mary Grace Piatos. Diyos ko Lord. Affidavit of Ramil Madriaga, self-confessed bagman. And tax record of Duterte and her husband, Maneses Carpio. Business record of Duterte and her husband, yung law firm nila. Ako po! Diyos ko Lord. Subpoena individual. COA custodian of document related to confidential and intelligence funds of the OVP and DepEd, Madriaga, Notary Public, who signed Madriaga's affidavit. Michael Poa! Duterte's lawyer and former DepEd Undersecretary, PSA Senate Representative, matutunayan nila na walang pinanganak na Mary Grace, walang pinanganak, walang kinasal at walang namatay. Biro nyo, libo-libo lahat yan, no? Custodian of the House Archive Division to authenticate materials from House hearing on Duterte's use of confidential funds. Other matters, the panel has also ordered the protective custody of Madriaga in his detention and during transport to hearing. Representative Chel Jokno clarified that this move is not a transfer of custody. Next hearing will be on April 14 na mga kakabsat. April 14, April 22, April 29. So yan yung mga updates na nangyari. Pero grabe na. As in, bingo! Diyos ko Lord, bingo! Akalain mo yun. Yung mga bank accounts dapat sinama na dapat pero malay natin sa April 14 yun na yung next. Alright, so talagang grabe, talagang sobrang taranta na ang kampo nila. Alam nyo kung bakit mga absat? Taranta na lahat sila. Tingnan nyo. Nagwawala. Lalo na to. Putragis, kilala nyo to? Oh, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Tanga! Anak ng kamuting Robin Hood.
Bakit may impeachment pa daw? Eh, may nangyayaring gera sa Middle East. Tanga, yung gobyerno natin kumikilos. Anong gusto mo? Nakakanlag? Yung pagdating kay Sara, okay lang. Eh, total may gera naman eh. May gera sa kabilang sa Middle East. So, itigil na natin ang impeachment. Ganun din yung statement ng iba. What tragis na mga to? Mga kamote. Pero pa tawa talaga ako eh. What tragis, sabi ko. Wala talaga sa hulog itong si Robin Hood. O, sumama pa yung iba, mga kabsat. Asan na yun? Ay, nako. O, ito, meron iyak. Sangkot sa, ano ito? Mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte 18 hours ago. O, mga sangkot sa korupsyon, 51.5. Anak ng kamote. O, News 5, ha? Siguraduhin niyo yung mga datos niyo dito. Diyos ko Lord, nangunguna sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagkakasangkot dito sa korupsyon. Ayon sa latest Pulse Asia survey, isinagawa ang survey sa reason for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 individual mula February 27 to March 2. So, ayan mga Diyos ko Lord, Rudy, yung Kisawaki, Sir Tony Chayos. Ako po. Ay, shout out. Joy Cabrera. Diyan ka din pala, Kabsat. Ayan. Shout out sa mga bagong pasok, ha. O, baka magtampo kayo. Alright. Puntahan na natin to guys. Wait lang. May nakita pa. Ay, ito. Sige ka. Pakinggan natin saglit ito si Banat Boy. Ito si Senator Idol, no? Comedy lagi. Hindi niya sinasadya eh. Ito sabi, oh. Robin, may impeachment pa rin sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God bless us all pa daw. Thou shall not use the name of God in vain. Okay, Banat. Ng dating, oh. Ito, Robin, para sabihin ko sa'yo. Kapag impeachment, sinasabi nyo, abala. Kapag walang investigasyon, sinasabi nyo, walang hustisya. Napakiwinggan mo ba yung sinasabi mo? Ha? May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino? Meron ka pang insane na, nako, alam nyo, mga kababayan, maganda pakinggan no? Parang concern sa bayan. Tama. Pero minsan, sa politika, may tinatawag na false choice politics. Yun! Pinapamukha na parang kailangan mamili. Impeachment o trabaho ng gobyerno. Taka. Eh ang totoo, hindi naman tumitigil ang gobyerno dahil may impeachment. Exactly. Pwede yung pagsabayin. False choice. Dating gawain na rin sa politika yan. Kapag iniimbestigahan ang kakampi, sinasabing abala sa bayan. Kapag kalaban ang iniimbestigahan, sinasabi, justice system is working. Hindi pwedeng ganun. Ang impeachment, hindi chismis. Hindi Facebook issue. Hindi personal na away. Constitutional process yan. Nasa batas yan. Parte yan ng checks and balance. Hindi pwedeng sabihin dahil may problema ang bansa, bawal lang imbestigan ng opisyal. Kung ganun, ibig sabihin kapag may inflation, bawal imbestigahan. Kapag may oil price hike, walang investigasyon namang dapat maganap. Kapag may giyera, wala nang kaso-kaso. Kailan pa pwede mag-imbestiga? Wala na accountability, Kabsat. Ayusin mo kasi yung naratibo mo. Accountability versus sympathy politics. Accountability, imbestigahan kung may issue. Sympathy politics, kaawaan. Yung iimbestigahan para tumigil ang investigasyon. Ano ka, comedy? Minsan ginagamit yung linya na maraming problema ang bansa, huwag na tayo mag-impeachment. Pero ang tanong, kapag maraming problema ang bansa, dapat pa mas lalong walang mananagot? Baliktad yata. Kapag maraming problema ang bansa, mas kailangan ng accountability. Exactly. Hindi mas konti. Punto. Ang tunay na laban, rule of law versus rule of emotion. Ang tunay na laban, hindi impeachment versus trabaho ng gobyerno. Ang tunay na laban dito, rule of law
versus rule of emotion. Rule of law, may proseso, may investigasyon, may batas. Ha? Rule of emotion, kakambi ko yan. Huwag niyong imbestigahan. Maawa ka naman, huwag niyo yan imbestigahan. Maraming problema, bakit niyo pa gagawa ng investigasyon? Hindi pwedeng ganun ang gobyerno. Lagi niyong tandaan, no? Ang impeachment, hindi distraction yan. Ang impeachment ay parte ng demokrasya. Tama, because impeachment is a constitutional duty, sabi nga nila. Kaya kasabi ni Atty. Luistro, no? Magtatrabaho tayo during the break. Tragis, kita nyo. Akala nila Mayo pa. Alala ka mo, April, nagtatrabaho pa sila. Diyos ko, Lord Rudy, wala na. Game over na. Sukul na kasi. Sukul na. No? Alam kasi nila, ramdam nila. Na, biro nyo, sa dami ng binasa ko kanina na ipapasubpi na, mga bank, di ba mga salin, mga records ng mga negosyo nila Sara, Putragis, kapaw! Magkakaalaman kung saan galing yung mga perang yan. Pero sana, sinama nila yung bank records, no? Yun ang nakalimutan na. Bakit kaya nakalimutan yung Diyos ko? Pero wag tayo mawala ng pag-asa. Tandaan nyo, sinabi nga ni Trillanes, ilalabas niya lahat ng baho. Yung mga bank accounts na yan, ako po. Diyos ko Lord, kaya nag-consider ang daming komentar, no? Talagang busit na busit sila. Fishing expedition daw, sabi ni Sara Duterte, saka ni Rufus, yung biglang pinapasumpi na yung sal. Diyos ko Lord, magkaalaman na ang katotohanan. Diyos ko po. O siya, tuloy. Tapusin mo na ito, Kamsat. Hindi titigil ang gobyerno dahil may investigasyon. Tama, hindi titigil kasi may mga kanya-kanya silang designated na trabaho. May umaasikaso dyan, no? Kung mayroong nangangailangan sa ating mga kasama na OFW dyan, may mga ahensya ng gobyerno nagtatrabaho. Hindi kailangan yung mga congressman na talagang pinapanagot ito mga corrupt na to. Diyos ko Lord. O, sige tuloy. Dahil titigil ang hustisya kapag bawal na mag-imbestiga. Tama. Tandaan nyo, mas delikado ang gobyerno, no, na walang investigasyon kaysa gobyernong may impeachment. Kasi ang gobyernong walang imbestigahan, kadalasan may pinoproteksyonan. Ay, sinabi Kaya mo alam pa. nyo, dali ka na naman kay kay Secretary Llamas. Agoy. Dali ka eh. Ayan Script. Ano sabi? Script ng Cartoon Network, may crisis. Bakit impeachment ang inuuna? Sagot. So, wag na nating huliin at litisin ang mga magnanakaw na killer kasi may crisis. Mga bugok! Ng Cartoon Network, may crisis. Bakit impeachment ang inuuna? Sagot. So huwag na nating hulihin at litisin ang mga magnanakaw at killer kasi may krisis. Mga bugok! Sabi. Siya nagsabi niya. Si Secreamas. Huwag ako kayo na bahala dyan. Salamat, Kamsat. Salamat. Robin Hood. Ito, isa pa to. Isingin natin to. Isa pa tong kumak. Kung alam nyo lang yung panggigipit na nangyayari sa buhay ko. Ginigipit na! Kasalanan nyo din. Gawain nyo yan. Naggawa-gawa kayo ng fake news, propaganda. Diyos ko Lord Rudy. Harapin nyo ang kaso nyo. Tambak ka ng kaso ngayon. Diyos ko Lord. Ngayong panahon ng ito, marami akong hindi pa nakikikwento eh. Really? Kung paano ako ginigipit ng putang biyerno. Pinura din Kung gobyerno. paano ako pinapatahimik, kung paano pinapatahimik ang grupo ko. Kung alam nyo lang yung panggigipit na nangyayari sa buhay ko, ngayong panahon ng ito, marami akong hindi pa nakikikwento eh. Agoy. Kung paano ako ginigipit ng putang biyerno. Galit na galit si Koki, mga Kamsat. Diyos ko Lord. Ramdam daw niya, mga Kamsat, no? Ginigipit daw sila. Really? Gumawa kayo ng kalokohan nyo. Diyos ko Lord Rudy. Naloko na talaga si Idol Banat Boy. Banat Boy versus Banat Boy. Diyos ko Lord. Shout out, Kamsat Makoy. O siya. Okay na tayo dito, Kamsat, no? Patalastas pa lang yung ginagawa natin. Pampagising pa lang. Puntahan na natin tong main topic, mga Kamsat. Itong si Yussi Claire Castro, mga Kamsat, no? Binasag si Trojan Horse, mga kakabsat. Naku po. Lagyan natin ito ng countdown.
para alam ko sa ko puputulin to. Dali lang ha. 30 seconds. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.